3 araw matapos sagupitin ng Bagyong Tino ang Visayas at umabot halos 200 na namatay at karamihan dito sa probinsya ng Cebu. Dahil sa sinasabing pagragasa ng bagyo, nagkaroon ng pagbaha at binaha ang mga kabahayan sa Cebu at nagkarambulan ng mga sasakyan dahil nga sa sinasabing flood control, ghost project na nangyari din sa bayan ng Cebu. Kasama na rin dito ang sinasabing mining, illegal logging, quarrying na ang mga bundok ay talagang kinalbo na rin para sa sinasabing mga real estate na tinayo sa Cebu City at ilang panig pa ng Visayas. Grabe na itong nangyari dito sa ating mahal na inang bayan. At wake up call ito sa ating mamamayang Pilipino na maging mapili tayo sa darating na pagboto natin sa 2028 at wag na nating iboto ang mga magnanakaw at magdarambong na politiko na lagi namang inululuklok ng taong bayan sa pamamagitan ng ating boto at pagbili ng ating boto. Grabe itong nangyari sa Cebu. Nakita naman natin kung paano niragasa ang malalaking subdivision ng burak, putik ang kanilang naranasan na sinasabing maladilubyong nangyari sa sinasabing Bagyong Tino. Nakatatapos lamang na sinasabing malakas na lindol. Ito naman ang nangyari sa kanila at sinasabi rin ito na darating din ang isang malakas na bagyo dito naman sa Northern Luzon, Central Luzon, Catanduanes at kasama na rito ang Metro Manila. Wag naman sana na mangyari ang tulad na nangyari sa Cebu dito sa Northern Luzon, Central Luzon at Metro Manila dahil nga sa sinasabing mga ghost project at mga flood control na ninakaw ng mga politiko sa ating mahal na inang bayan. Nakakalungkot lang na 3 buwan matapos ang SONA ni PBBM hanggang ngayon wala pa rin nakukulong sa mga nagdambong sa pera ng ating mahal na inang bayan. Ayan sabi na press release ng gobyerno na ngayon daw darating na Kapaskuhan meron daw makukulong ng mga sinasabing tiwali na sinasabing official ng DPWH. Kaya lang nakakalungkot lang dito meron kayang may kukulong ng mga sinasabing politiko na pakalangan na natin itong mga sinasabing congressman, senador na sa pangunguna nga ni sinasabing Saldico na hanggang ngayon ay nasa labas pa rin ng Pilipinas at ang tinuturong mastermind nga ng sinasabing insertion sa 2025 budget itong si Speaker Martin Romualdez kasama nga itong sila Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva at Bong Revilla na sinasabing nagpakana ng mga sinasabing flood control na nangyari dito sa ating mahal na inang bayan at dinambong nga ang bilyong piso ng ating pondo at pagka nagkaroon ng pag-ulan, kagaya ngayon nararanasan natin ng bagyo ay talaga namang nakikita natin sa social media ang mga footages na nangyari nga sa Visayas, particularly sa Cebu na talagang kawawa ang mga taong bayan na nangamatay dahil sa mga pandarambong ng mga putang inang mga politiko na paulit-ulit na lang niluluklok ng taong bayan sa kanilang mga distrito. Lalo na itong mga sinasabing nagmamalinis ngayon na wala raw silang kinalaman sa sinasabing ghost project, flood control. Ngunit ang sinasabi ng mga whistleblower talaga sila ang mga proponent na sangkot sa pagnanakaw dito sa ating mahal na inang bayan. Sana naman talagang may mangyari dito at makulong talaga at hindi na makalabas ng bilangguan itong mga mandarambong na politiko. Ang nakakalungkot lang dito siguro pagtapos na naman ng ibang sinasabing rehimen ay maaari silang makalabas. Sana naman na talagang mabulok na sila sa bilangguan para magkaroon naman ng justice itong ating mahal ng inang bayan na patuloy na niyuyurak ng mga politikong galit sa salapi at walang sinasabing pagmamahal sa ating mahal na inang bayan, lalo na sa mahihirap, katulad ni Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin at 3 beses sa pagkain na ilahalapag sa kanilang kapagkainan. Sa walang humpay nagpagtaas ang presyo ng pilihin, serbisyong publiko,
pagtaas ng tulo gasolina, kawalan ng magandang edukasyon, kawalan ng healthcare system. Pag ikay nagkasakit ay hindi talaga ikaw tatanggapin sa mga pribadong hospital pag wala kang pera. Sana naman talaga matuto na ang sambayan ng Pilipino talaga na sa darating na susunod na halalan sa 2028 ay matuto na tayo na pumili ng mga karapat-dapat na politiko na siyang magsasabi, magtatanggol at gagawa ng magagandang batas para sa sinasabing pagpapaganda ng ating mahal na inang bayan, hindi yung kanila lamang sariling interes ng kanilang inaalala. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.